Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Nick. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Maria Magdalena, ang sinasabing unang nakakita sa ating Panginoon at pinagbilinan, sabihin mo sa aking mga kapatid, magpunta sila sa Galilea at antayin nila ako doon. Para sa ating pagninilay, magandang balikan ang narinig natin mula sa Ebanghelyo kung saan nung pumunta si Magdalena sa mga alagad, ang kanyang sinabi, nakita ko ang Panginoon. Ito ay totoo sapagkat talagang malinaw na nakita ni Maria Magdalena ang Panginoon at ito ay nagbilin sa kanya. Kaya sa kanyang pagsisikap na makipagkaibigan at makasama ang ating Panginoon, mayroon siyang malinaw at totoong karanasan at lakas loob na pwedeng-pwede niyang sabihin, nakita ko ang Panginoon. Hindi ito kayang sabihin ng mga alagad sa ngayon sapagkat malinaw si Maria Magdalena ang unang nakakita sa ating Panginoon. Mga kapatid, napakaganda kung katulad ni Maria Magdalena, tayo rin ay magkakaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Napakaganda na sa ating karanasan at sa ating pang-araw-araw na buhay, masasabi rin natin ang mga salita na sinabi ni Maria Magdalena, nakita ko ang Panginoon. Pero sasabihin natin ang mga salitang ito na tayo ay nasa hustong isip, nasa tamang pag-iisip. Iba kasi yung kapag sinabi ng isang tao, nakita ko ang Panginoon, nakausap ko ang Panginoon. Pero kapag i-evaluate natin itong taong ito, mukhang wala naman sa hustong isip. Iba si Maria Magdalena. Nung sinabi niya, nakita ko ang Panginoon, talagang totoong nakita at nakausap niya ang Panginoon. At nangyari ito ayon sa Ebanghelyo noong madilim-dilim pa ng araw ng linggo, nagpunta na siya doon sa libingan upang linisin ang bangkay. Pero sa halip na makita ang bangkay, libingang walang laman ang kanyang nakita. Kaya dali-dali nagpunta siya sa mga alagad para i-report yung sinabi. Nakita ko ang Panginoon. Sa pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoong Jesus, hingin natin sa Kanya ang biyaya na tunay natin siyang makita, maranasan ang kanyang buhay na presensya sa sakramento, sa ating kapwa na ating nakakasalamuha, at maging sa mga sitwasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay buhay, siya ay nasa sakramento, nasa bawat isa sa atin at nasa mga sitwasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Kinakailangan nga lamang ibukas natin ang mata ng ating pananampalataya upang tunay nating masabi, nakita ko ang Panginoon. Meron lang magandang pagbabahagi bago magtapos ng pagninilay. Ilang beses nangyayari na sa pagdiriwang ng banal na misa, ako ay para bang bigla na lang naiiyak.
At iyon ay hindi pilit, hindi planado, basta't bigla na lang dumarating. At minsan may mga nagme-message at sinasabi nila, Father, kung may problema, kaya mo yan, ipagdarasal ka namin, ipagdarasal kita. O kaya naman ang message, Father, may sipon ka, padalhan kita ng gamot. Father, inuubo ka. No? Napakahirap makita ang Panginoon kapag iba ang ating hinahanap. Kaya nga, hingin natin sa Kanya ang biyaya na talagang matagpuan at makita natin siya sa pang-araw-araw nating buhay, katulad ng aking sinasabi sa pagdiriwang ng mga sakramento, katulad ng banal na Eucharistia, sa bawat isang nakakasalamuha natin at sa mga sitwasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi kung tunay na ibubukas natin ang mga mata ng ating pananampalataya, makikita natin ang ating Panginoon, buhay at tunay na kasama at kapiling natin. Amen.